Good morning po sa ating lahat, mga minamahal na anak ng Diyos sa pamamagitan ng Diyos anak na si Jesucristo. Magandang morning po sa ating lahat at alam po natin, bawat araw ay pare-pareho, bawat araw ay pantay-pantay na banal dahil tayo ay nakay Kristo na. Jesus is our rest. Walang special day for Sabbath, wala na pong special day para sa ganito sa ganyan. Lahat po ng yan ay mga tradisyon. In Jesus, every day is pare-parehas. Pantay-pantay. Walang malaki, walang maliit. Okay? Walang ordinaryo at walang extraordinaryo. Sa Panginoong Hesus, pantay-pantay lamang po ito. Okay? So ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay tungkol po sa armor, no? Tungkol po sa tinatawag na the full armor of God. Okay. Let me clarify this bago ko basahin sa inyo. The full armor of God is the finished work of Christ. Wala na pong iba. Kaya lang dito, syempre may mga marinig po kayo sa babasahin ko. Tingnan po natin. Sabi po ng Bible dito sa mga Bibles, please, buksan natin, no? Ephesians chapter 6. Verses 10 to 11. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Tulad niyan, binabasa ko pala, nagtatahulan yung aso. Gawa po ng diablo yan. Sapagkat ayaw ng diablo na makapag-aral tayo, i-distract tayo. Pero tuloy lang, no? Tapos na ang laban sa cross. Hindi mo pwedeng sabihin na tuloy lang, laban lang. Wala nang laban. Tapos na ang laban sa cross. Pagpatuloy mo lang. Okay? Whether up sa Bible nyo o libro, pakibuksan po dito kasi maganda po ito, no? Ephesians chapter 6 verses 10 to 12 lang po tayo. Okay? Verses 10 to 12. Ulitin ko po yung 10, maingay yung aso earlier, no? Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Schemes means pakana, yung mga taktika, yung mga gawa na mga talagang nakaka-deceive, no? Okay, tuloy natin sa 12, no? Sa 12. For our, makinig po ito yung pinakapuso ng ating pag-aaral. Makinig po tayong mabuti, including me. Gustong-gusto ko siyang binabasa. For our struggle is not against flesh and blood. Ulitin natin. Baka malabo no? For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers. Hindi po kilikili power, ha? Against the powers, against the world forces of this darkness. That's it. Against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Mga demonyo po yun. So, let me clarify this. Kung meron kang nakaaway na tao o nagalit ka sa isang tao, or should I say, nagalit siya sa'yo, nabwisit ka naman, ang aga-aga binadrip ako ng mokong nito, nabubwisit ako, no? Nakaka-bad trip, mga ganyan. Hindi po yung taong yun ang kaaway niyo. Put that here in mind. Ang kaaway niyo, si Satanas, ang diablo. Dahil si Satanas ang nag-cause doon para buwisitin kayo, para asarin kayo. Ganun po talaga yon. Sapagkat mostly ginagamit ng demonyo para asarin ng mga believers, mga unbelievers. Nakita niyo po yan? May times po noon, nung talagang active kami sa Bible study, nagbabahay-bahay kami. Talagang may mga bawat bahay na pinupuntahan namin kasi marami po talaga. In one day, nakakailang house kami. House to share the gospel of grace to Jesus. Alam nyo, lahat ng bahay na pinuntahan namin, pag kami nag-uusap-usap na sa gabi, na pagkatapos namin, lahat ng bahay na pinupuntahan namin may kontrabida. O nga no, kako. Lahat talaga mayroong mga against, may kokontra. Pero pag nabasa niyo itong talatang ito, that's it. Kaya pala. Dahil, alam nyo, kaya sila kumukontra. Kasi, ginagamit sila ni Satanas
para ma-bad trip yung mga nag-share ng gospel. Sapagkat ayaw ni Satanas na ang gospel of grace ay maipahayag. Ayaw ni Satanas na ang gospel of grace ay umusad. Ang gusto ni Satanas maging stagnant lang sa librong ito na nakasara, yung grace. Ayaw niyang itong kumbaga anong tawag dito, i-broadcast. Ayaw niya itong masalita o masabi sa kahit na sino man, sapagkat may kapangyarihan ang biyaya ng Diyos na naki Kristo Jesus. At yan, tinatakpan po ng dyablo ang mata ng mga hindi mananampalataya. Tinatakpan ng dyablo ang mata ng mga unbelievers so that they will not be able to see the grace of Jesus na nag-uumapaw sa mukha ng Panginoong Jesus. Yan talaga. No? For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Gusto rin ni Jesus that we should know our enemy. Of course, we know that He is our victory. Pero kung aware ka kung sino ang enemy mo, mas madali mo siya magagapi sapagkat alam mo kung sino ka kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So, ang mga nangyayari po ngayon sa mundo, especially yung mga current world events na tinatawag, na talagang minsan, na talagang kukunik agad dito sa Bible na, ayan na ang apokalipto, ayan na yung, especially, natatandaan niyo po last year, sabi nila, September 23 ba 25? Sabi nila, magra-rapture na raw. Hindi ba natatandaan niyo po yon? Hindi po natuloy. Nung hindi po yun natuloy, may nagsabi ba naman sa akin, wala. Hindi naman talaga yan, ganyan. Ay, hindi, kako. Hindi ko mo hindi natuloy dun sa sinabi nila. Ibig sabihin, papawalang bisa mo na ang Biblia. No, nakalagay po sa Bible, may rapture. At mangyayari yon na hindi natin alam. Yun ang problema. Inalam natin yung hindi natin alam. Maganda po nag-aaral tayo nito. Be watchful ka nga ng Panginoon. Pero do not set dates. No? May mga nag-date set po. May mga nag-date setting kasi kaya po nagkaganon. Pero ano pong gusto ko pong ipunto po rito. Yung mga pangyayari pong ganon, yung mga kapalpakan na ganon, no? Ginamit po yan ng dyablo para ang mga Kristiyano, no, ay manghina. O yan. Sino bang kaaway natin ngayon doon? Satanas. Satanas. Ngayon, maraming believers dito po sa amin, medyo hindi nagkakasundo dyan sa biyong yan. Medyo nagkakaroon ng diskurso. Pag nakikita ni Satanas na parang nagkakaroon ng friction sa church na sa body of Christ, kanilang po natin. No? Hindi po yung institutional church na sinasabi ko. The church as universal. The church as a whole. Pag nakikita ni Satanas yan na nagwawatak-watak, tuwang-tuwa siya, pumapalakpak siya, nagsasayaw siya, nagzuzumba siya. Dahil piling niya, nagtatagumpay siya. But kung malalaman ninyo yung full armor of God, balik na po tayo sa topic natin. Ang full armor of God ay ang finished work ni Jesus alone. Yung ginawa niya sa krus, sapat na po yun. That's power. Hindi kilikili power. That's power. Super power. Power Rangers. Ngek! Ano ba yan? Hindi. Joke lang po. Para magising kayo. Kaya nga po, we have the power of the Lord coming from the finished work of Jesus Christ. At kung alam lang po ng bawat mananampalataya ito, sila po ay lalong magiging matatag, hindi madaling ma-shake, no? Sa mga bagay na ginagawa ng dyablo. Active po si Satanas ngayon, let me tell you. Mas active siya ngayon kaysa noon kasi alam niya, approaching na yung the day of the Lord. Ito po yung yung second coming, no? At syempre, bago yung day na yon, meron muna tayong blessed hope. Ito po yung rapture of the church. Para dagitin tayo at makasama na si Jesus forever. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na kayo, pakiclick naman po yung subscribe button dyan sa baba. Yeah. Click niyo po yan. Click niyo. Then, share Jesus, share His love, share His grace through this. Amen.